Git kanina, layunin ng ating sesyon ngayong araw ang pagbibigay ng tama, makabuluhan at angkop na impormasyon sa kalusugan para sa ating media partners as well as sa public. At ngayong Pride Month, ah, ating ipinagdiriwang ang katatagan at pagkakapantay-pantay ng LGBTQIA+ community at kasabay nito, isa sa mga mahalagang isyung kinaharap ng komunidad ay ang HIV. Batay sa datos ng DOH, tumataas ang kaso sa mga MSM at TGW. Hindi ito para ituro sila, kundi para makita natin kung saan kailangan ang mas malakas na suporta. Kabilang dito ang edukasyon, testing at access sa treatment. At ang laban sa HIV ay laban ng lahat. Sa pagtutulungan natin, walang may iwan. At ngayong Pride Month, i-focus natin ang HIV awareness at ang pagtaguyod ng kaligtasan, dignidad at pagkakapantay-pantay para sa lahat. So ano ba ang Pride Month? Ang Pride Month ay panahon ng pagkilala at paggalang sa LGBTQIA community sa kanilang mga karanasan, karapatan at kontribusyon sa lipunan. Mahalaga rin ito para paalalahanan tayo na ang bawat isa, anuman ang kasarian o sexual na orientasyon, ay may karapatang maging ligtas, tanggap at magkaroon ng access sa tamang impormasyon at serbisyong pangkalusugan. Kaya naman sa talakayan natin ngayon, pag-usapan natin ang Republic Act number 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act. Ito ay isang batas na naglalayong palakasin ang laban ng bansa kontra HIV. Pag-usapan din natin ang mga pangunahing hakbang sa ilalim ng batas na ito. Kabilang dito ang proteksyon, pagsusuri at gamutan upang masiguro na tayong lahat ay may kakayahang pangalagaan ang ating kalusugan ng walang diskriminasyon. So, umpisahan natin sa RA 11166 or the Philippine HIV and AIDS Policy Act. Isa sa mga layunin ng batas na ito ay ang pag-iwas sa HIV sa pamamagitan ng education. So, mahalaga na may alam ang lahat, kabataan man, magulang, guro at higit sa lahat sa community tungkol sa HIV. So paano ito naipapasa, paano ito naiiwasan, at saan makakakuha ng tulong. Ito ay proteksyon at tamang impormasyon ang unang hakbang sa pag-iwas sa HIV. At kung matatandaan ninyo nung nakaraang session, diniscuss na rin itong 1, 2, 3, 4, 5 ng HIV. At tandaan pa rin natin ang 1, 2, 3, 4, 5 ng HIV. So first, HIV definition. So ano ang HIV? Ito ang Human Immunodeficiency Virus. Ito ay isang virus na napapasa sa tao at umaatake at sumisira sa ating immune system. At ang HIV ay may dalawang yugto, from HIV infection until the advanced HIV disease. Kapag sinabi nating HIV infection, ito ang unang yugto kung saan ang virus ay pumapasok sa katawan at unti-unting sinisira ang immune system. At maaring walang simptomas sa simula, kaya hindi agad nalalaman ng isang tao na siya ay may HIV. At kapag hindi nagtuloy-tuloy sa gamutan, maaring hanggang sa huling yugto na advanced HIV disease. Ito ang huling yugto ng HIV kapag matindi na ang pinsala sa immune system. Dito, mas madaling kapitan na malulubhang sakit ang isang tao gaya ng pneumonia, TB at iba pa. So ito yung mostly na tinatawag natin mga opportunistic infection. So tandaan natin, hindi lahat ng tao na nahahawa ng HIV o nagkakaroon ng HIV infection ay automatikong may AHD or yung advanced HIV disease. Pangalawa natin sa 1, 2, 3, 4, ay pangatlo sa ating 1, 2, 3, 5 ay ang paano ito naipapasa. So naipapasa ang HIV, una, sa pakikipagtalik ng walang gamit na proteksyon through anal, vaginal, or oral sex sa isang taong positibo sa HIV. Pangalawa, via contaminated blood o mga produktong nagtataglay nito. Isa rin dito yung paggamit ng hindi bago o kontaminadong hiringgilya. Then lastly, paano ito napapasa mula sa ina na positibo sa HIV o yung mother-to-child transmission. So,
positive HIV tungo sa kanyang anak habang nasa proseso ng pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso. And then pang-apat sa ating 1, 2, 3, 5 HIV, ano ang mga likido naman sa katawan na mataas ang konsentrasyon ng HIV? So, una, ito yung sa blood or yung dugo. Pangalawa, ito ay yung mga semilya or semen. And then breast milk or gatas ng ina. O yung lastly, vaginal fluid or yung fluid mula sa ari ng babae. Then lastly, sa ating 1, 2, 3, 4, 5 HIV ay ang combination prevention. So ito yung pamamaraan sa pagpigil ng HIV na gumamit ng iba't ibang estratehiya ng sabay-sabay. At para maiwasan ang HIV, mahalagang gumamit ng combination prevention na tinatawag natin. Ito ay isang pamamaraan ng pagpigil sa HIV na gumagamit tayo ng different strategies ng sabay-sabay. So sa ganitong paraan, uh, ang mga tao at as well as the community ay nakakamit ang pinakamahusay na proteksyon laban sa HIV. At para madaling tandaan ang mga ito, tandaan natin ang acronym na ABCDE. So first, sa letter A is abstinence. Ito yung pag-iwas sa pakikipagtalik, lalo na kung walang gamit na condom o PrEP at mayroong multiple sexual partners. Then, letter B, be mutually faithful to your partner. So, maging tapat sa iyong karelasyon. Then, letter C is the correct and consistent condom as well as PrEP or yung pre-exposure prophylaxis and PEP o yung post-exposure prophylaxis. Ito yung tama at tuloy-tuloy na paggamit ng condom at PrEP or PEP. Then letter T is the don't do drugs and share needles. So huwag gumamit ng droga at parehong mga karayom or iniksyon. Then lastly, for our combination prevention, letter E, education and early diagnosis and treatment. So ito yung edukasyon at maagang pagtukoy o diagnosis ng sakit. So tandaan natin ang 1, 2, 3, 5 HIV. Yung una, yung ano ang HIV. Pangalawa, yung yugto ng HIV. Pangatlo, paano ito napapasa. Pang-apat, yung mga likido or fluid sa katawan na mataas ang konsentrasyon sa HIV. And lastly, ito nga pong combination prevention, the ABCDE. And then next sa ating batas, sa RA 11166, sa ilalim nito, pwede nang magpa-HIV testing ang mga kabataang edad 15 hanggang 17 kahit walang consent ng magulang. At para naman sa mga mas bata, sa 14 years old and below, pwede rin silang magpa-test kung sila ay buntis o may high-risk behavior basta may kasamang lisensyadong social worker or healthcare worker. At ang testing ay confidential o sikreto ang HIV testing. So, ang resulta ng HIV test ay maaari lamang ibigay sa taong nagpa-HIV test. At ang HIV testing ay may tatlong bahagi. Una na dito yung pre-test counseling and then the HIV testing kung saan ginagawa na ang HIV test and then post-test counseling. So, mahalaga yung tinatawag nating pre-test counseling para maihanda ang kliyente sa posibleng resulta ng kanyang HIV test. At tandaan natin na libre ang pagpapa-HIV counseling and testing sa ating mga government health facilities at sa lahat ng ating HIV treatment facilities dito sa Central Luzon. Then next sa ating batas, pangatlo, ay ang pagpapatupad at prevention of HIV transmission mula sa ina patungo sa anak sa pamamagitan ng pag-offer o yung voluntary HIV testing sa mga buntis na kababaihan. Then sumunod pa rin sa batas pa rin natin na Philippine HIV and AIDS Policy Act. Isa sa mga layunin ng batas na ito ay siguraduhin na may access ang lahat sa gamutan para sa HIV. Pati na rin sa gamot sa opportunistic infection na tinatawag natin o ito yung mga sakit na dumadapo kapag mahina ang resistensya. At kung positibo ang resulta, mahalagang mag-enroll agad sa gamutan. Sa tuloy-tuloy at tamang gamutan, mapipigilan ang paglala ng sakit. At higit sa lahat, posible na maabot yung tinatawag nating U equals U o yung
undetectable equals untransmissible. So ang ibig sabihin nito, kung hindi na-detect ang virus sa katawan, hindi na ito napapasa sa ibang tao. At kanina, sinabi ko na libre ang or free ang HIV testing sa ating mga government facilities as well as yung mga HIV treatment o yung gamot ay libre din ito sa lahat ng ating HIV treatment facilities natin dito sa Central Luzon. Pagdating naman sa mga inpatient and outpatient benefit package for HIV, may mga tulong na nakalaan para sa mga PLHIV natin sa ilalim ng RA 11166. So kasama dito ang inpatient at outpatient benefit packages mula sa PhilHealth. So ibig sabihin, may suporta sa gamutan kung kinakailangan ma-admit sa ospital at pati na rin sa mga check-up, test at gamot habang nasa ospital. So layunin nitong bawasan ang gastos ng PLHIV at masigurong tuloy-tuloy ang gamutan at pag-alaga sa kalusugan. Then pang-anin sa ating batas ay sinasabi rin sa batas na dapat mayroong benefit package for unborn and newborn child of infected mothers and orphans living with HIV. Next ay pagdating naman sa mga media disclosure of name, features, or any information that would reasonably identify PLHIV. So, bawal na bawal sa ilalim ng RA 11166 ang pagbubunyag ng pangalan, larawan, o anumang impormasyon na pwedeng makilala sa isang taong may HIV, lalo na sa media. So, kasama na dito yung sa TV, sa radio, sa newspapers, as well as yung sa social media at kahit sa ang mga pelikula din. So, hindi ito pwedeng ilabas kahit totoo ang impormasyon kung walang malinaw na nakasulat na pahintulot mula sa tao mismo. So, layunin nito ang protektahan ang privacy at dignidad ng bawat PLHIV at maiwasan ang stigma and discrimination. Then, pagdating naman sa discriminatory acts and practices, sa mahigpit na ipinagbabawal sa ating batas ang anumang uri ng diskriminasyon laban sa mga taong may HIV. So may karampatang parusa para sa mga lalabag. So mula sa multa hanggang kulong depende sa bigat ng paglabag. So layunin nitong protektahan ang karapatan ng mga PLHIV at tiyaking sila ay hindi nadedehado sa trabaho, sa paaralan, sa service o kahit sa at the community level. So narito lamang yung mga halimbawa ng mga ipinagbabawal na diskriminasyon sa ilalim ng batas. Una yung discrimination sa trabaho, gaya ng pagtanggal o hindi pagtanggap sa aplikante dahil sa kanyang HIV status. Then, discrimination din sa school. So, gaya ng hindi pagtanggap o pagtatanggal doon sa estudyante. Then, pagbabawal, bumiyahe o tumira sa isang lugar. Sumunod ay yung pagtanggi sa paupahan o tuluyan. Then, pagpapabawal sa pagtakbo o paghawak ng posisyon sa gobyerno. Then, isa rin dito yung pagtanggi sa insurance o pautang as well as pagtanggi o serbisyo sa ospital o pagtaas ng singil dahil sa kanyang status. Then, pagtanggi sa serbisyo sa burol at libing. And then, kasama din yung pagbubuli. So, kabilang na dito yung online bullying. So, at ito yung mga iba pang kahalintulad na gawain ng diskriminasyon. So, ang mga ito ay may malinaw na parusa sa ilalim ng ating batas upang masiguro ang pantay-pantay na pagtrato sa lahat anuman ang HIV status ng isang tao. So, kung ikaw o may kakilala kang nakaranas ng mga ganitong uri ng diskriminasyon, maaari kang humingi ng tulong sa Facebook page ng Tisya Justisya. At para sa mensahe para sa lahat, ito po ang aming panghuling mensahe. Lahat tayo ay may karapatang maging ligtas mula sa HIV sa pamamagitan ng tamang impormasyon, proteksyon, pagsusuri at access sa gamutan ng walang diskriminasyon. So tandaan natin, proteksyon,
gumamit ng condom at PrEP para maiwasan ng HIV. Then testing, kung sa tingin mo ay na-expose ka o may risk, magpa-HIV test na ngayon. Maaga ang aksyon, maaga ang solusyon. And then, treatment. So, kung positibo ang resulta, mag-enroll agad sa gamutan. So, sa tama at tuloy-tuloy na gamutan, mapipigilan ang paglala ng sakit at maaring maabot. Yun yung sinabi ko kanina na U equals U o yung undetectable equals untransmissible. So, kung hindi na-detect ang virus, hindi na ito na ipapasa. Then, idagdag natin yung karapatan. So, labanan ang stigma at diskriminasyon. So, protektahan ang dignidad ng lahat, lalo na ang ating mga PLHIV. So, itong sa QR code, maaaring i-scan ang QR code para makita ang listahan ng HIV facilities natin dito sa Region 3. So, yun lamang po at maraming salamat. So, over to you, Ma'am Denise. Ayun, maraming salamat po, Doc Choi, no? Napakalaga po ng topic na ito. Hindi lang sa mga kasama natin na third gender, no? Para rin po ito sa ating lahat, even for straight people, for we are all included, no? In the LGBTQIA plus community. And of course, thank you for making us aware, no? In regards to the Republic Act 11166, Philippine HIV and Policy Act, no? It's very helpful, no? It's a reminder for us na we should not discriminate one another, and at the same time, no, it is rights of every individual na magkaroon po ng access sa mga health services at maging ligtas sa HIV. So, to know more po, Dr. Joy, no, about this topic, we have curated our advanced questions po, no, from our media partners. So, yung iba pong questions actually po nasagot na. So, maybe this will just be a reiteration po. So, to reiterate lang po, no, paano po sinisigurado ng DOH na inclusive po, no, ang healthcare for our LGBTQIA+ community, especially po, no, in terms of public health facilities. Hello, Ma'am Denise. Naririnig ako. Yes po. So, pagdating naman sa inclusivity, ang DOH ay nagsusumikap na tiyakin na inclusive yung healthcare particular pagdating sa sakit na HIV infection para sa LGBTQIA community sa pamagitan ng first, yung pagpapalawak ng access sa HIV treatment. Kabilang dito ang pagbibigay ng HIV testing sa mga kabataan edad 15 pababa kung sila ay buntis o yung mga nasa high-risk behavior na may gabay naman ng licensed social worker. And then next, pagpapatupad ng mga polisiya laban sa diskriminasyon. So, pinagbabawal ang discrimination sa hospital at iba pa nating mga healthcare institutions. Then, education. Education sa community as well as sa mga frontline health workers upang mas maging sensitibo at inclusive ang serbisyo. So, kabilang dito yung tamang paggamit ng mga termino, yung terms at paggalang sa pagkakakilanlan ng isang pasyente. And then, lastly, yung pagpapatupad ng mga benefit packages para sa mga PLHIV at as well as sa kanilang pamilya. And maraming salamat po, Dr. No. All in all, no, in conclusion, it all goes down, no, in terms of eradicating ostracism na nararanasan po ng ating mga community. So, to further po, no, dwell on this, we have po the one that you mentioned, HIV po is one of the health concerns faced by our community here in the Philippines. So, meron po ba tayong mga planned activities po or mga advocacies for this health concern for HIV po? Hello, ma'am. Hello, ma'am Yes Denise. po. Ma'am, medyo nag-ano lang. Ayan po. Ulitin ko po, Doc. Ayan, Lola, si Doc po yata. Ayan, wait lang po nating mag-re-enter si Doc, no?
Ayan, so nagkaka-technical problem lang po si Dr. No. However, do you have any questions po regarding the topic po of Doc Joy? Ayan, papasok na po siya. Nakapasok na po siya. Hello, Ma'am Denise. Sorry, nawala. Ayan. Sige po, no worries po, Doc Joy. Well, going back lang po, no, thank you po, Doc Joy, for coming back. Ayan. Ah, So, going back po, Doc Joy, no, since HIV po is one of our health concerns po, no, faced by our LGBTQIA plus community. So, do we have planned activities po or mga advocacies na meron po for HIV? yes, Ma'am Denise, no, marami tayong mga advocacy, lalo last month, din sinelebrate natin yung mga International AIDS Commemoration as well as this Pride Month. Meron din tayong mga activities, mga awareness, not only in the community but also sa mga schools. Ayun. So, yes po, no. Last month po we had our, last time po we had our Kalusugan. Also, Yeah, last year po, no, nagkaroon tayo ng mga HIV awareness campaigns. yes, yes, Ma'am. Ayan. Sa Lubao po yun. Mm. So, ayan, no. And yes po, we do have our activities planned for HIV. Thank you so much po, Doc, no. And for the last question po siguro, Doc, no. How can we integrate po, no, yung SOGI-SC sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristic po, no, education into health services and community health programs. Pagdating naman, ma'am, sa SOGI SC o yung education sa health program, pwede sa pamamagitan ng una yung sa pagtitrain sa ating mga health workers regarding gender sensitivity at inclusivity rin upang maiwasan ang bias at discrimination. Then, pagdaragdag ng SOGI modules sa ating mga health education at community awareness program. And then, pagbubuo ng LGBTQIA inclusive health communication materials na nagbibigay diin sa karapatan ng bawat isa sa ligtas at pantay na healthcare. And then, pakikipagtulungan sa ating mga organizations under LGBTQIA para sa co-development ng intervention at services na tumutugon sa kanilang particular na pangangailangan. Maraming salamat po, Doc Joy, for answering our questions and for giving information regarding HIV, no? And especially ukol po sa Pride Month at sa mga serbisyo na kaunay nito. Yes. And reminder po, no? And thank you so much for the message. Tayo ay may karapatang maging ligtas, especially mula sa HIV. Meron din po tayong karapatan na magkaroon ng access sa mga serbisyong pangkalusugan. And as the poster states po, no, we can love loud and love safe. And thank you, Doc. It's an honor po to be with you today. Thank you po. Thank you, Ma'am Denise. Thank you po sa lahat. Okay po. And with that po, no, dediretso na rin po tayo sa pangalawang topic natin. This is a crucial topic, lalo na po, no, ngayong tag-ulan season na, kung saan yung mga paligid natin, mostly they are damp and moist, no, na pwedeng pamugaran ng mga lamok. So to make sure that we are safe, no, we will have po the Dengue Awareness Month discussion, and it will be led by Mr. Jeffrey po. Good morning po, Sir Jeff. Thank you, Miss Denise. Allow me Yes first po. to share my screen. Sure po. Thank you po. Miss Denise, okay na po ba yung Yes po, screen? visible Okay. na po. Thank you po, sir. Ay magandang umaga po, no? Sa lahat ng nakikinig ngayong araw. Para sa health tips, kalusugan mo, usap tayo. So napakahalaga nga po, no, na tayo ay may kamalayan sa mga sakit na binabantayan ngayon. Gaya ng nabanggit ni Miss Denise, tag-ulan na naman. So isa na nga po dito ang sakit na dengue. So ang National Observance of the Dengue Awareness Month ay tuwing Hunyo ng bawat taon. At ang tema po ngayon ay alas 4, tayo'y gumalaw, mag-40s, tayo araw-araw. Tuwing alas 4 po, ugaliin ang taob, taktak, tuyo, takip. No?
isang simpleng gawain araw-araw para sa ligtas na tahanan at komunidad. Ngayon po ang ASEAN Dengue Day naman po ay sa June 15, no? So ang tema po sa ASEAN Dengue Day ay ASEAN United, Zero Dengue Deaths, a future we build together. So these observances highlight ang kahalagahan po, no, ng maagap, no, English ay proactive, at mga coordinated efforts or actions sa pag-iwas at pagkontrol ng dengue. So kadalasan nating makikita ang pagtaas ng dengue sa panahon ng tag-ulan, no, gaya ng nabanggit kanina. Ang dengue ay maaring magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan, no? Kung saan maaring maging sanhi ito ng komplikasyon gaya ng severe dengue na maaring magresulta sa kamatayan. Kaya mahalagang magawa natin ang mga hakbang upang maiwasan at mabawasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala nito sa ating paligid. Ang sakit na dengue ay kayang maiwasan at maagapan. Marami tayong pwedeng gawin upang malayo sa peligro. Kaya dapat, no, walang dapat na mamatay dahil sa sakit na ito. So muli po, ano nga po ba ang dengue? Ang dengue ay nakukuha mula sa kagat ng mga lamok na Aedes aegypti. Although meron din pong ibang species, no? Aedes albopictus, usually sa mga rural areas yon, no? Ang Aedes aegypti ay makikitang may stripes na itim at puti sa kanyang katawan at binti. Uulitin ko po, ang dengue ay nagdudulot ng mga sintomas na nagsisimula sa simpleng trangkaso. Ngunit pwede itong lumala at magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. So kung saan maaring maging sanhi po ito, again, ng komplikasyon, gaya ng severe dengue, na pwede po talagang magresulta ng kamatayan. Kaya mahalagang kumonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng sintomas ng dengue. Kahit isang araw nga lang po na lagnat, no, mas mainam po na kumonsulta na kaagad sa doktor. So gaya ng nabanggit kanina, ang sintomas ng dengue ay nagsisimula sa simpleng trangkaso na magtatagal ng 2 hanggang 7 araw. Isa kasi siyang viral infection, Ang may sakit ay maaaring magkaroon ng lagnat na may pwedeng dalawa sa alinmang mga babanggitin ko po, no? Pagpapantal o rashes, o kaya may pananakit ng kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit sa bandang likuran ng mata. So simple man ang pangunahing sintomas ng dengue. Maaari rin itong maging malubha at ang malubhang klase ng dengue ay nangangailangan ng atensyon ng doktor. Ang mga sintomas o warning signs ng malubhang dengue ay kadalasang lumalabas matapos humupa ang lagnat ng may sakit, no? Kaya kailangan po nating bantayan din, no, ang may sakit, no? Pag start na pong bumaba yung lagnat, ito po yung posibleng mga warning signs na lumalabas. Pananakit ng tiyan, patuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid at ilong, pagsusuka at pagdumi ng dugo, at ang patuloy po na panghihina. So uulitin ko po, ang mga warning signs na ito ay kadalasang lumalabas kapag bumaba na ang lagnat ng may sakit. Agad na dalhin sa health center o hospital ang pasyenteng nakakaranas ng mga sintomas na nabanggit ko kanina, yung mga warning signs. So alamin po natin ang mga paraan upang maiwasan ang sakit na dengue. Una, iwasan po ang kagat ng lamok sa pamamagitan ng simpleng hakbang na ito. Magsuot ng long sleeves, pantalon, leggings, mahabang medyas. Mas mabuti po kung light colored, no? Mas gusto po kasi nilang puntahan yung ng mga lamok po, yung mga dark colored, So gumamit ng mosquito repellent lotion at kung kaya din po ay gumamit ng
pulang buhok. Ikalawa, makiisa sa lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng mga aktibidad kontra dengue tulad ng una, pag-spray ng insecticide para sugpuin ang mga lamok na may dalang dengue virus sa loob at labas ng bahay. So usually po, no, nasa loob na yan, lalo na po yung may dala na ng virus at yung mga babaeng lamok na nangingitlog, ano. So kailangan po talaga na ang loob ng bahay ay mapa-sprayan, ano? Pwede rin po ang pagkabit ng mga screen na may gamot, pantaboy ng lamok, at paglilinis ng mga estero, gutter, imbornal, at mga tambakan. So hinihikayat ang lahat na tumulong upang maging matagumpay ang mga programang ito. Ikatlo, solusyonan ang ugat ng problema. Linisin ang paligid at puksain ng mga kitikiti at mga pinapangitlogan ng mga lamok. Kung mabawasan natin ang dami ng lamok, mababawasan rin ang kaso ng dengue. So wag na po natin hintayin na maging ganap na lamok pa, kitikiti pa lamang, ay pupuksain na natin sila. Ang mga lamok ay nangingitlog sa tubig na hindi gumagalaw, yung mga stagnant water, no? Kaya wag dapat nating hayaan na naiipon ng tubig ng matagal at hindi nagagamit o nagagalaw. Para sa tubig na nakaimbak, siguruhing may takip ang mga imbakang ito tulad ng mga balde o drum. Sa mga bagay na napag-ipunan ng tubig pero di naman na gagamitin, itaob at linisin ang mga ito. Ang mga bagay o lugar na maaaring mapag-ipunan ng tubig ay dapat linisin ng madalas tulad ng mga, ito po yung mga makikita natin sa loob ng bahay, mga florera, paso, even sa labas yung alulod, mga kanal, lalo na kung barado at mga imbornal. Kadalasan ang mga lugar at gamit na ito ay hindi natin naiisip linisin, kaya naiipon ng tubig at nagiging pugad ng mga lamok. Importanteng suriin ang mga bagay at lugar na maaaring mapag-ipunan ng tubig, lalo na ang mga gamit na, nakatambak tulad ng mga pakaragdagan sa nabanggit ko kanina, lumang gulong, no? Mga lata, mga lumang garapon at mga bote. Nakakaligtaang linisin ang mga ito dahil hindi naman natin sila ginagamit sa pang-araw-araw o kaya ay nakatambak na lamang, no? Kung may paggagamitan, mainam na madalas ito linisin. Pero kung wala naman na itong paggagamitan, mabuting itapon na lamang ang mga ito sa tamang basurahan. Ngayon naman po, base sa mga impormasyong na ibabahagi sa atin, atin naman pong balikan at pag-usapan ang mga maling akala patungkol sa dengue. Una, hindi na muling magkakasakit ng dengue ang pasyenteng nagkasakit ng dengue noon. Ano po ang sagot? So mali po ang dengue ay may 4 na serotype o uri. Kapag nagkaroon na ng dengue sa isang serotype, hindi na muling magkakaroon ng dengue galing sa uri na iyon. Ngunit, maaari pa rin magka-dengue na dala ng ibang uri. So, posibleng hanggang 4 pwedeng magka-dengue ang isang tao. Sunod po, no? Kailangang umiwas sa mga dengue patients dahil nakakahawa ang mga ito. Again, mali po, no? Hindi kinakailangang umiwas sa mga taong may sakit na dengue. Ang dengue ay nakukuha lamang sa kagat ng infected na babaeng Aedes mosquito. Hindi nakakahawa ang bahing, laway, o ibang secretions ng isang infected na tao. Ano pa ba? Ang mga lamok na may dengue daw ay kumakagat lamang tuwing gabi. Tama o mali? So, mali po, ano? Madalas na kumakagat ang mga lamok na nagdadala ng dengue mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw. Kaya ang tawag sa mga lamok na ito ay mga day biters, no?
Meron pa po, nangingitlog lamang ang mga lamok na may dalang dengue sa maruruming tubig o kapaligiran. Tama po ba o mali? Again, this is a myth. Maaaring mangitlog ang lamok na nagdadala ng dengue, yung ating mga Aedes, sa stagnant o hindi gumagalaw na tubig, kahit malinis at malinaw pa ito. Patungkol po ulit sa lamok. Lahat ng lamok ay nagdadala ng sakit na dengue. Again, mali po ito, no? Hindi lahat ng lamok ay nagdadala ng dengue. Ang Aedes mosquito lamang ang nagdadala ng dengue virus. Ngunit hindi ibig sabihin na ang lahat ay pwede maging kampante tayo, no? May iba pang uri ng lamok na maaaring maging sanhi din, no, ng iba pang sakit tulad ng malaria or even kung naririnig po ninyo yung Japanese encephalitis, no? So ang sakit na dengue ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan, sabi nila. So, mali po actually, no? Tulad ng iba pong viral, no? Viral infection po kasi ito, maaari itong gumaling sa loob ng ilang araw lamang. Ngunit maaaring tumagal o umabot ng ilang linggo ang pagkakasakit kung may komplikasyon lamang. Kaya mainam na sumangguni agad sa pinakamalapit na health provider kapag may sintomas ng dengue. So yun po yung mga myths, no? Kaya tandaan po natin, no, sa panahon ngayon tagulan na tumataas ang kaso ng dengue, tandaan natin yung 4S strategy kontra dengue. Ano po ba yung mga iyon? Una, yung ating search and destroy mosquito breeding sites o suyurin at sirain ang mga pinamumugaran ng lamok. Pangalawa, secure self-protection measures o sarili ay protektahan laban sa kagat ng mga lamok. Ito po, mahalaga rin po, no? Seek early consultation o sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. No? Huwag na po nating hayaang tumagal. At yung pang-apat, support fogging or spraying only in hotspot areas where increase in cases is registered for 2 consecutive weeks to prevent an impending outbreak. So patuloy po, no, na hinahangad ng Department of Health, Central Luzon Center for Health Development ang partisipasyon ng mga komunidad sa pag-iwas sa kagat ng mga lamok na nagdadala ng virus, no. Gayon din ang pagpupuksa sa kanilang mga breeding sites, no, yung early prevention natin. So, kung maaari po sana, muli po nating isaaktibo ang 4 o'clock habit na kung saan araw-araw sa 4 o'clock ng hapon, ang bawat sambahayan ay maghahanap ng lalagyan ng tubig at iba pa upang sirain para di na pwedeng pamugaran ng pangalamok. Gaya ng tema po ngayong taon, tuwing alas 4, ugaliin ang mag-40s, no? Taob, tak-tak, tuyo, takip. So, yun po, no? Ulitin ko po. Huwag baliwalain ang mga sintomas ng dengue. Agad na kumonsulta sa pinakamalapit na health center, lalo na kung nakakaranas na ng malubhang mga sintomas ang may sakit. Yung mga binanggit ko kanina, no, mahalagang matandaan po ninyo yon, yung mga warning signs, no, para maiwasan po natin yung severe dengue or complication, no. So yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig and back to you, Miss Denise. Ayan, maraming salamat po, Sir Jeff, na especially po yung myths and misconceptions, no? One of my favorite parts sa inyong discussion because we do know that people po no, have their own misconceptions no, about dengue. And thank you so much po for the compact and well-detailed discussion. Now nalaman po natin no, kung ano po yung mga dapat gawin. So, firstly, solusyonan po natin ang pinakaugat ng problema at ina-emphasize lang din po natin sa ating mga viewers and participants no, ang taob, taktak, tuyo, takip. So, mayroong tono, no? Taob, taktak, tuyo, takip. At panatilihin po natin ang ligtas na gawi. So, with that po, no, we will be moving forward with our questions mula sa ating mga media partners. So,
For the first question po, sir, ano daw po ang mga role ng mga local government units, barangay health workers in the fight against dengue? Well, actually, no, sila yung deeply crucial frontline. Sila po yung frontline. No? Una, yung mga ating mga local government units, sila po ang nagpapasa o nagpapatupad ng mga ordinansya ng iba pang mga polisiya. Well, sila rin po ang nagbibigay ng pondo, resource allocation. Kasama din po sila sa surveillance and reporting. Ito to po ang pinakamahalaga, yung pagmomobilize ng community mobilization, at yung health emergency response. Kasama din natin, no, lagi yung ating mga barangay health workers, no. So usually, no, sila po yung natatap, no, at nakakatulong sa regular na inspection ng mga household for potential mosquito-borne diseases. Ayan. Ayun, maraming salamat po. From top to bottom, bottom to top, no, everyone plays a crucial part and everyone are making actions po, no, in our pursuit, no, to avoid and eradicate this dengue. So, thank you po, Sir Jeff. And next po, no, ano po yung mga current, again, initiatives po ng ating pamahalaan para sa dengue? Na-mention na po ito kanina, so to re-emphasize lang po ulit para sa ating mga viewers and participants. Yes, no. Ang pamahalaan po, no, sa pamumuno po ng Department of Health is actively implementing several initiatives. Gaya nga po ng nationwide alas 4 kontra mosquito campaign, no? Yung binanggit kanina ni Ms. Denise na 40s taog tap-tap tuyo takil. Pangalawa, yung ating reactivation po ng mga dengue fast lanes in hospitals. So we are expecting po na tataas, no, yung mga kaso ng dengue. Kaya may mga nakalaang space or line, no, sa ating mga hospitals ngayon para mabilis po matugunan yung mga kaso ng dengue, no, na pumupunta or nagpapacheck up sa mga hospitals. Pangatlo po yung ating mga sa mga local, no, sa mga LGUs naman, yung synchronized cleanup drives din na pinapatupad nila. And actually may mga iba-iba pang mga initiatives sa mga local, no, local initiatives na depende sa case to case, no, kung saang lugar. And meron din tayo sa PhilHealth, no, yung enhanced PhilHealth coverage for dengue cases, no, para medyo mabawasan naman po yung astusin ng mga kakasakit, no. So yun Thank you po. po, no. We continues po ang ating mga initiatives, ang ating mga programs, especially po ang ganda din po no, sa PhilHealth, no, to help us cover our hospital bills. So, last question na lang po, Sir Jeff, no. It's very important din po na magpakonsulta kung sakaring tayo ay makaramdam po ng mga sintomas ng dengue. So, meron po ba tayong mga online konsulta para sa mabilisang konsulta or mga libreng health services po regarding dengue? Well, for the online konsulta, no, nasa pipeline ng mga to. Although may mga ibang area, no, even outside Central Luzon na nagko-conduct na no, online konsulta. No, but then we advise natin is pwede namang pumunta, no, kaagad sa mga ating mga primary care facilities, ating mga RHUs, no, in person na, no, first day of lagnat pa lang. Mga libre naman ang mga services doon, no. Tayo nga po sa CLCHD ay nag-allocate ng mga yung tinatawag nating NS1 Rapid Diagnostic Test, no, sa mga provincial health offices. Ina-allocate po ito sa mga RHUs, no. Ito po ay libre, no, kaya pag pumunta ka na doon, unang araw pa lang ng lagnat, matetest ka na ng NS1-RDT at malalaman mo na kaagad kung may dengue ka or hindi. Kasi kung may dengue ka, kailangan pong mamonitor. Maiwasan nga po natin yung mga tinatawag nating complication. Ano? And one more thing, kung kailangan naman talagang hospitalization, gaya ng nabanggit ko kanina, meron na mga PhilHealth packages, no? Kung kailangan man confine sa isang hospital. So, yun lang.
Dennis, thank you. Thank you so much po, no? And it's recommended na libre naman po, no, ang ating mga consultations. So, para po mas ma-monitor kayo, para po mas ma-assess namin kayo or ng ating mga health services, no, maaari po and recommended na pumunta po tayo physically. So, thank you so much po, Sir Jeff, no? It was a well-detailed discussion. And this discussion po is an avenue for us to really learn. So, again po, no, tandaan po natin, tuwing alas 4 tayo ay gumalaw, mag-40 tayo araw-araw with our tono, taog, tak-tak, tuyo, takip. So, ayun po. Maraming salamat po, Sir Jeff. Ayan. So, with that po, no, magpapatuloy tayo sa ating ikatlo at huling topic. Since our kidneys filter waste and excess fluids from our blood, ito rin po yung nagre-regulate ng ating blood pressure, no, and balance electrolytes. Yet, many people are unaware po, no, kung gaano ka-importante ang ating mga kidney until they begin to fail. So, to avoid that from happening, no, and to dwell more on this kidney, ipapaliwanag po ito sa atin ng ating research speaker, Miss Agnes Alivio, Senior Health Program Officer mula sa ating Non-Communicable Disease Cluster. Good morning po, ma'am. Yes, good morning po. Yes po. Hello po. Am I audible po? Okay po ba Yes yung... po. Okay. So muli po, isang ligtas at masayang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nakikinig at mga nag-join dito sa ating online talakayan, magandang araw po sa lahat. So, sana po makatulong itong mga health tips na i-share namin ngayong umaga para mapanatili po natin ang ating kalusugan at maiwasan yung iba't ibang mga karamdaman. So sa Pilipinas po, pinagdiriwang tuwing buwan ng Hunyo ang National Kidney Month alinsunod sa Presidential Proclamation number 184 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong Mayo 31, 1993. Excuse me. Ang tema po ngayong 2025 ay Batoy Alagaan, Buhay ay Ipaglaban. Ang layunin ng kampanyang ito ay itaas ang kamalayan tungkol sa kahalagaan ng pangangalaga sa mga bato at nagsisilbing paalala na ang malusog na bato ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay ng bawat isa. Ang topic ko po ngayon ay tungkol sa chronic kidney disease or CKD. Ang CKD ay isang pangmatagalang kondisyon kung saan unti-unting nasisira ang mga bato or kidneys or kung saan unti-unting nawawala ang kakayahan ng mga bato na salain ang dugo. Excuse me po. So hindi natin kaagad nararamdaman, ngunit lumalala sa paglipas ng panahon. Ang chronic kidney disease po sa Pilipinas ay tinatayang nasa 35.94% na mas mataas ng malaki kumpara sa global average na 9.1% to 13.4% hanggang 13.4%. Katumbas ito ng humigit kumulang na mayroong 7 milyong Pilipinong tinatayang may CKD. Dahil sa mataas na bilang, itinuring
or itinuturing na isang malaking suliranin ang pangkalusugan ng publiko ang CKD sa Pilipinas. So, dito po sa slide na ito, makikita nyo yung mga nangungunang sanhi ng pagkamatay or that leading cause of death dito sa Central Luzon mula nung 2020 hanggang 2024. So makikita nyo po, no, consistent na number 6 yung chronic kidney disease from 2020, 2024. So ano nga po ba yung mga functions o ano yung trabaho ng mga kidney sa ating katawan? So number 1, pag-alis ng dumi at labis na tubig sa katawan. So yung ating mga waste products, siya po ang sumasala, ang kidney ang sumasala dun sa mga waste products and then i-eliminate po sa katawan or sa system ng isang tao. Pag-control sa blood pressure, paggawa ng hormones para sa dugo at bato, at pagpapanatili ng tamang balance ng electrolytes. Ano yung mga possible causes or ano yung mga sanhi or mga risk factors na nagdudulot ng CKD, no? So, kung makikita nyo dito yung sanhi, no? Ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng bato sa buong mundo at sa Pilipinas ay diabetes. Nangunguna po yung diabetes mellitus na sanhi ng CKD. Kaya kapag na-diagnose po ang isang tao na may diabetes, talagang binabantayan po yung kanyang mga bato or kidneys para hindi po yan masira at mag-lead into dialysis. Ang pumapangalawa po dito ay ang hypertension or yung mataas na blood pressure. Also yung paulit-ulit na infection or recurrent UTI kapag palagi pong nagkakaroon po tayo ng infection sa ihi, hindi rin po maganda yon. Baka yun ay maging sanhi na magkaroon tayo ng problema sa ating mga bato. Pag-inom ng labis na gamot, lalo na pain relievers, no? Kaya pinapayo po natin sa lahat na huwag basta-bastang uminom ng gamot unless may prescription tayo sa doktor, lalong-lalo na yung mga pain relievers. Kapag sobra na po yung pag-inom natin, maaring maapekto yung mga bato natin. Also, yung polycystic kidney disease, ito ay isang disease or sakit na pwedeng mamana. Ito yung mga cysts na nakikita sa mga kidneys. So ano po yung mga signs and symptoms na may CKD ang isang tao? Number 1, pamamaga ng paa o yung edema or manas. Tingnan po natin yung mga paa natin, no? Dati kasyang-kasya yung sapatos natin, pero parang ngayon masikip na, no? Mag-isip na po tayo, no? Baka may problema. So yun po, manas sa paa, bukong-bukong o kaya mukha o yung tinatawag na facial edema. Madalas na paghihila lalo na sa gabi, panghihina at pagkapagod, pangangati ng balat at pagkawala ng gana sa pagkain. So wag na po nating hintayin yung mga simptomas na yon kapag po sa tingin natin mataas or at risk tayo na magkaroon ng sakit sa bato, no? Kailangan na po nating mag-seek ng medical consultation or pumunta sa mga doktor natin. So, ito po yung CKD ay mayroong mga stages. Mayroon tayong stage 1 hanggang stage 5. So, unti-unting umuunlad o nadidevelop ang CKD sa paglipas ng panahon, no? Kung tignan niyo po yung stage 1, dito nakikita natin ay normal pa rin yung function ng bato. And then stage 2, mild loss of function. Stage 3, moderate loss of function. Stage 4, severe loss of function. And stage 5, kidney failure. So, may problema na at hindi na makapagtrabaho yung kidney, no? So, wag na sana nating ayan, no? Kung sana ma-capture na natin ng maaga para mas maaga pong ma-manage at makahabol tayo at mabigyan ng tamang or angkop na management yung kidney natin, yung problema natin sa bato. Ano yung mga pagsusuri or diagnosis na ginagawa, no, para ma-detect kung may CKD, no, o nagkakaroon ng chronic kidney disease ang isang individual, no? Number 1, yung urinalysis. Dapat po yung urinalysis, wala tayong makikitang protein, no? O yung presence of protein. Normally, ang sa urine, kapag nagpa-test po tayo, dapat wala siyang
protein or albumin. Creatinine, no? Ito po gamit yung blood specimen, no? Ititest po yung creatinine. Ang normal po sa mga lalaki ay 0.7 to 1.3 milligram per deciliter at sa babae po ay 0.6 to 1.1 milligram per deciliter. Mas mababa yung sa mga babae kasi yung kumpara po sa mga lalaki, mababa po yung muscle content or yung mass ng kababaihan. Pwede ring i-order or i-recommend ni Doc na magpa-test ng urine albumin creatinine ratio. Ito po, dinidetect po yung protein level sa urine at ito ay isang maagang indicator kapag nagkakaroon na ng kidney damage ang isang pasyente. Meron ding mayroon ding pwedeng ipagawa ang ating doktor ng EGFR or Estimated Glomerular Filtration Rate para makita yung function ng kidneys. Also, yung blood pressure monitoring, kailangan po, no, minomonitor po natin yung blood pressure dahil kanina na-mention natin isa sa mga sanhi, no, yung hypertension. Also, yung ating blood sugar and maaring mag-order din si doktor ng ultrasound ng mga kidneys. So, paano po natin maiiwasan, no, yung pagkakaroon ng CKD? Number one, of course, kanina na-mention natin yung sanhi, ang dalawang sanhi ng pagkakaroon ng CKD ay yung hypertension and diabetes. So, number one na pag-iwas, dapat po kung mayroong hypertension or mataas yung blood sugar ng isang pasyente, dapat makontrol po yon. Kontrolin ang blood sugar at blood pressure. Iwasan ang labis na asin at protina. Of course, kailangan po uminom ng sapat na tubig. Iwasan ang self-medication, lalo na yung mga pain relievers na na-mention ko na po kanina, yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs or NSAIDs. Example po nito, mga yung pwede kang bumili kahit sa mga sari-sari store, yung Alaxan, no? Ibuprofen, mefenamic acid. So, kailangan din yung regular na pagsusuri sa doktor. Huwag na po nating hintayin yung mga sintomas na lumabas o makita natin, no? Mag-appear sa atin bago tayo pumunta sa ating mga healthcare providers. And then, paano po ginagamot yung CKD? So, number one po, kapag na-diagnose na ang isang pasyente with CKD, kailangan magkaroon na po siya ng lifestyle changes, no, or lifestyle modification, no. So dapat po pipiliin na yung mga kinakain, yung dieta niya, no? Pagbabago sa dieta at pamumuhay, mga angkop na pagbabago sa pagkain upang mabawasan ang trabaho ng mga bato. Also, control po yung dapat makontrol yung presyon ng dugo at asukal, no? At asukal, napakahalaga para sa mga pasyenteng may diabetes or hypertension. And kapag nagreseta po si Doc, no, ito po ay kailangan inumin based doon sa nireseta po ng doktor, no. Inireseta ayon sa pangangailangan ng bawat pasyente upang mapamahalaan ang mga simptomas at mga kaugnay na karamdaman. And another treatment na pwedeng i-recommend po ni Doc, no, kapag lubhang naapektuhan na ang paggana ng bato, ang dialysis ay tumutulong upang salain ang mga basura at labis na likido mula sa dugo. So may dalawa po tayong uri ng dialysis. Number one, yung hemodialysis. Ang dugo ay sinasala sa isang makina sa labas ng katawan. And yung isa po ay peritoneal dialysis. Ang lining ng tiyan ang nagsasala ng dugo sa loob ng katawan gamit ang isang special na solusyon. So ano po yung papel ng mga primary healthcare workers? Of course, napakalaga po, no? Maagang pagkilala at pagsala ng CKD risk, no? Dapat magkaroon ng
training yung ating mga health workers sa screening and assessment para makita kaagad kung may mga risk for CKD ang isang individual. Tamang edukasyon sa pasyente, pag-monitor ng blood pressure at glucose, at referral sa tamang antas ng pangangalaga. So ano naman po yung mga suporta na pwede nating makuha sa Department of Health kapag sa mga sa mga may sakit, no, or na-diagnose with CKD. Number one po, mayroon kaming binibigay na training, or we provide capacity building. We train our healthcare workers, no, to do the screening and management of CKD. Mayroon tayong tinatawag na PhilPen, or yung Philippine Package of Essential Non-Communicable Diseases Interventions for Primary Healthcare Workers. So tinitrain po natin yung mga health workers para matuto silang mag-risk screen, no? Ano yung mga risk factors para ang isang individual ay magkaroon na ng mga non-communicable diseases, kagaya po ng hypertension, diabetes, chronic kidney disease, chronic lung disease, no? Ano yung mga risk factors para ma-address po yung mga risk factors na yan at hindi na po ma-develop into a disease condition. At kung sakali naman, mayroon na pong existing disease condition na diagnose na si patient na mayroon na siyang hypertension, mayroon siyang diabetes, or mayroon na siyang CKD, paano po natin paano po natin tutulungan ng pasyente na ma-manage para maiwasan yung mga complications. And then we also augment medicines for hypertensions and diabetes sa the LGU level po. Nagbibigay rin po tayo o nag-augment tayo ng mga logistics kagaya po ng BP apparatus at glucometer and strip sa ating mga rural health unit. Mayroon din tayong malasakit center dito sa Department of Health para po matulungan, no, lalo na yung mga pasyente na nag-undergo na ng dialysis at kulang po sila sa financial, nagkakaroon ng problema po sa financial. So, ang CKD po ay isang seryosong sakit na maiiwasan at makokontrol kung maagapan. Mahalaga ang malusog na pamumuhay at regular na pagpapasuri. Alagaan ang inyong bato. Sila ang tahimik na tagapagtanggol ng ating katawan. So, kumain po ng masustansyang pagkain, iwasan po yung maalat at mataas sa protina, regular na ehersisyo, panatilihin ang normal na timbang, uminom ng sapat na tubig, iwasan ang over-the-counter na gamot ng walang reseta. So kailangan po, no, ang mga iniinom po nating mga gamot ay nireseta po ng ating mga doktor. Hindi po natin tinitingnan sa internet or nag-google kung ano yung mga gamot na iinumin natin. Dapat po ang doktor ang magre-reseta ng mga iinumin po natin ng gamot. Tandaan po natin na ang ating mga bato ay tahimik ngunit mahalagang bahagi ng ating katawan. Hindi natin agad nararamdaman kapag sila ay nasisira, kaya mahalaga ang maagap na pag-aalaga. Simulan natin ito sa simpleng mga hakbang, iwasan ng sobrang alat sa pagkain, uminom ng sapat na tubig, iwasan ang bisyo tulad ng paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak at bantayan ang ating blood pressure at blood sugar. Magpatingin din ng regular lalo na kung may lahi o sakit na diabetes at alta presyon. Alagaan natin ang ating mga bato dahil kapag nasira ito, mahirap nang ibalik. So, ang bato'y alagaan, buhay ay ipaglaban. Magandang umaga po muli. Back over to you, Ma'am Denise. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Agnes, no. Totoo po yun, no. Promoting kidney health, no, contributes to the broader health outcomes. Mahalaga rin po yung nabanggit po ni Ma'am Agnes kanina na lifestyle modification, no. It is very important na kumakain tayo ng tama, nag-ehersisyo tayo, at inaalagaan po natin ang ating katawan. Kasama po dito yung pagpapatest ng ating creatinine, protein level sa ating urine o kaya po yung eGFR na sinasabi to see po, no, yung ating current function po of our kidneys. At kaya po kanina, and then diretso rin po tayo sa mga questions, no.
And for our participants and viewers, kung meron po kayong mga katanungan, no, maaari nyo rin po silang ipadala sa chat box or comment box dito sa ating Zoom and Facebook. So first po, no, Ma'am Agnes, ano to po ba yung mga most prevalent causes? Doon nabanggit na rin po ito kanina, andyan po yung diabetes, no? So, prevalent causes po of kidney disease in the Philippines, and how can early detection be improved at the community level? Okay, so kanina po na-mention na natin yung mga sanhi or yung mga most common causes of CKD. Number one, yung diabetes. Ito po yung leading cause of chronic kidney disease. Pumapangalawa dito yung hypertension. Ito po dinadamage niya yung mga kidney blood vessel over time. Also, yung urinary tract infection, recurring untreated infections can lead to kidney scarring. And also yung overuse of nephrotoxic drugs such as yung mga nasabi ko kanina na non-steroidal anti-inflammatory drugs and certain herbal supplements, lifestyle factors including poor diet, smoking, and lack of exercise. Ano yung mga pwede nating gawin, no, for early detection? Of course, kailangan po natin yung tulong ng ating mga barangay level, no? Yung barangay level screening for blood pressure, blood sugar, and urinalysis. Kailangan din natin yung mga advocacy campaign, community health education, focusing on risk factors and prevention. And paano naman po, no, mas nakaka-contribute ng lifestyle po, no? How does lifestyle contribute to the development of chronic kidney diseases? And yung mga practical steps po, no, that Filipinos can take to protect their kidneys. Okay, so for the lifestyle-related factors contribution, no, to CKD, ito yung dapat maging maingat po tayo sa mga pagkain na kinakain natin, no? Sa mga na-diagnose na with CKD, dapat po iwasan na po yung matataas na maaalat na pagkain, no? Yung high salt intake, tayong mga Filipino, mahilig pa naman tayong kumain ng maaalat, no? Yung sedentary lifestyle, smoking and excessive alcohol consumption, also yung inadequate hydration, no? Hindi tayo mahilig uminom ng tubig, and yung uncontrolled diabetes or hypertension. So ano yung mga practical steps para maiwasan yung CKD? Number one, maintain yung blood sugar and blood pressure within normal limits. Eat a kidney-friendly diet, low sodium, low fat, balanced protein. Avoid self-medication with painkillers and unregulated herbal remedies. Exercise regularly, at least 30 minutes a day. Drink adequate water, at least 8 glasses a day, unless advised otherwise by a doctor. And get regular checkups, especially for high-risk individuals. And last question po, no? Ano po yung mga current na support na ginagawa ng ating organization for individuals undergoing dialysis or kidney transplant po? So yung community-based initiatives for promoting kidney health, number one na-mention na kanina yung pagpo-provide or pag-augment po natin ng mga medicines for hypertension and diabetes. Also, we provide training. We train our health workers on screening and assessment. Like, for example, na-mention ko po kanina kung ano yung layunin ng PhilPen, no? Ang PhilPen ay tinitrain po natin yung ating mga health workers, no? Mga doctor, nurses, midwives. Ang layunin po ng PhilPen ay palakasin ang kakayahan ng mga primary healthcare provider sa pag-iwas, pagtuklas ng mga non-communicable diseases. Also, yung advocacy campaign natin, no, na nagbibigay ng kaalaman on healthy lifestyle, tamang pagkain, no, at tamang pagkain. Also yung sa PhilHealth po, no, ngayon ang PhilHealth po ay nakakapag-provide ng I think 156 sessions of dialysis sa ating mga pasyente, no.
That is equivalent to 3 times a week na session po. Kaya yung mga PhilHealth members po na dialysis ay usually wala na silang binabayaran dahil sagot na po ng PhilHealth yung dialysis. And also, kung kailangan na po ng transplant, no? Usually, kapag nasa last stage na po, no? Yung transplant, yun na lang po yun na lang po yung yung pwede, yung paglipat ng bato, no? Yung para sa mga pasyente na nasa end stage CKD, ang kidney transplant po ang pinaka-epektibong solusyon. Dito ay pinapalitan ng may sakit na bato ng isang malusog na bato mula sa donor. Ang transplant pa rin ang tinuturing na pinakamahusay na paraan ng paggamot para sa end stage kidney disease. Sa Department of Health po, pwede tayong makipag-ugnayan sa ating Philippine Organ Philippine Organ Tissue Donation and Transplantation Program, and also yung ating National Kidney or NKTI na maaring makatulong kung halimbawa ang pasyente ay kailangan na ng ma-transplant na po, no? Kailangan na ng kidney transplant. Pwede po tayong makipag-ugnayan dito sa PODDP ng Department of Health through the NKTI or the National Kidney Transplant Institute. Ayun, so we have our health partners, we have our PhilHealth po that could help us in our dialysis, no? Yung 156 sessions, and also we have our PODP, DP, no? For the kidney transplant. And with that po, no, maraming salamat po Ma'am Agnes sa pagsagot ng ating mga katanungan regarding National Kidney Month, no? It really encourages a regular screening, healthier lifestyle choices, and awareness po, no, doon sa mga risk factors. And this also empowers individual to take control of their health. Dahil po, tayo lang rin naman po ang mag-aalaga sa ating kalusugan. So with that po, to our participants and viewers, meron pa po ba tayong mga additional questions? Ayun, so mukhang wala na po tayong additional questions, or kung sakali rin po, no, na meron po tayong mga additional questions, you can directly, no, email Communication Management Unit po, no, cmu@centralzone.ph.gov.ph, and we will be answering po through emails. So with that, nais din po namin pasalamatan. Maraming salamat po sa ating mga naging research speaker, sa ating mga health experts para sa talakayang ito. Thank you so much po, Doc Joy, Sir Jeff, and Mom Agnes. It is a great opportunity po to have you here with us, together with our participants and media partners. Also, nakapost po ngayon sa ating comment box ang ating evaluation link, no? Hihingin lang po namin muli ang inyong sandali, no? Para ma-improve, mapabuti po namin itong mga talakayan, no? Please give us your feedbacks, what to improve, comments and suggestions po, so that we can reflect them sa mga susunod pa nating health sessions. And now is the time for us to have our photo opportunity. So may we invite everyone to please open their camera, for we will be capturing our screen. Ayan, pakita niyo po ang inyong magagandang mukha at gwapong mukha. Kaway-kaway. Ayan, okay, nakikita ko na po sila. Ayan. Okay, ready po? Okay, please smile. 3, 2, 1. Ayan, one more po, no, para sa kabilang page. 3, 2, 1. Ayan, thank you so much. Napakaganda po ng inyong mga Filipiniana, no? Very dalagang Pilipina. So, very demure.
So, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Sana po ay marami po kayong natutunan muli sa ating mga health experts. At thank you so much po no, sa pakikilahok. Please share our Facebook Live so that we can disseminate more health information and we can cascade proper health communications. Now, muli makita-kita po tayo sa susunod nating health tip sessions upang talakayin po ang iba pang usapin na importante para mapanatili nating healthy ang ating mga sarili. So thank you so much po everyone. God bless.